Alleluia, 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 alleluia. Magiging Diyos nila ako, sila'y magiging bayan ko. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng Samaritana kay Jesus, Ginoo, tawari ko'y propeta kayo. Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga magulang, ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos. Tinugon siya ni Jesus, Maniwala ka sa akin, ginang. Dumarating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama, hindi lamang sa bundok na ito o sa Jerusalem. Hindi ninyo nakikilala ang inyong sinasamba, ngunit nakikilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay galing sa mga Hudyo. Ngunit dumarating na ang panahon, ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan, sapagkat ito ang hinahanap ng Ama sa mga sumasamba sa Kanya. Ang Diyos ay Espiritu, kaya dapat siyang sambahin sa Espiritu at sa katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Martes at tayo po ay nasa ikatlong araw ng ating pagnonobena bilang pasasalamat sa 15 taong pagkakatatag bilang parokya at ating pong ginugunita din sa araw na ito ang pagtatalaga ng ating pong bahay dalanginan 8 years ago nang ito po ay igawad dito po sa ating parokya. Kamusta na po? Kamusta na? Wala. Sana po magkaroon tayo ng mas malaking appreciation. No? Kung babalikan natin yung panahon na itinalaga ang simbahang ito. Tingnan po natin kung ano yung mga aral no, na atin pong matututunan sa ating mga pagbasa sa araw na ito tungkol na rin sa ating pong pagdiriwang. Sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Josue, ang isang dambana ay itinayo para parangalan ang Panginoon. At dito nagaganap ang ating pagsamba. Kaya dito, sinasamba natin ang iisang Diyos. Sa Diyos lang tayo sasamba. Wala nang iba pa.
So yung kahalagahan, no, katulad ng ipinapaliwanag ni Propeta Josue, at sa atin din po karanasan, kaya kanina nabanggit ko po, no, dahil ako ay halos magdadalawang taon pa lang dito sa lugar natin, dito sa Kamba. Pero karamihan sa inyo ay dito na ipinanganak, dito na tumanda, dito na rin nagbabalik isip bata. Pero yung naalala nyo pa po ba kung saan kayo nagsisimba noon? Naalala nyo pa ba? Wala na. Wala na rin memory. Paubos na rin ang memory. Di ba? Kung either yung iba pumupunta dyan sa Binondo, yung iba pumupunta doon sa Tondo, sa Santo Niño. Malayo. Nilalakad ninyo yon. Doon kayo nagsiserve, doon kayo nagsisimba. Dahil sa kahilingan ng mga tao, na magkaroon ng simbahan, magkaroon ng sariling parokya ang lugar na ito, at iginawad, ipinagkaloob. Para nang sa ganon, mayroon kayong mapuntahan para maghandog at sumamba sa Panginoon. Kasi mahalaga sa buhay ng isang tao ang kanyang ugnayan sa Diyos. Kung paanong ipinapaalala sa atin na ang Diyos ay lumikha sa loob ng 6 na araw at ang isang araw, ang ikapito, ay pinabanal niya para nang sa ganon ang mga tao ay magkaroon ng kapahingahan. At sa kanilang pagpapahinga ay makapag-alay, makapaghandog sa Diyos. Pero andun pa ba yung feelings natin, yung pagpapasalamat, yung saya, nandoon pa ba? Sana po hindi mawala yan. No? Kasi po pwedeng para sa iba, dadaan-daanan lang ang dambanang ito, no? Diyan lang sila, tagus-tagusan lang dito. Pero kay may tao, kay wala, mananatili ang kabanalan ng simbahang ito. Hindi mababawasan ang kabanalan ng dambanang ito nang dahil lamang sa mga ugali ng mga nagpupunta dito. Kasi ang epekto, hindi yung kung ano ang dinadala ng tao, kundi kung ano ang ibinibigay ng grasya mula sa bahay dalanginang ito. Pero maganda rin mapagnilayan natin, lalo na sa atin mga taga rito, sa parokyang ito. Dahil may malaking bahagi din na may ginagampanan tayo kung makakahikayat ba tayo ng mga taong pupunta dito o hindi na lang. Sa iba na lang ako pupunta. Tanungin nyo nga muna yung katabi ninyo, masaya ka ba dito? Kahit mainit. Di pala nakarotate. Diba? Kasi hindi tayo nandito para magbigay ng problema. Hindi tayo nagpunta dito para maging problema. Nagpupunta tayo dito para sumamba, para magpasalamat sa Diyos. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, ayusin mong ugali mo. Baka hindi kasi nagiging kaaya-aya, di ba, no? Naglilingkod tayo sa simbahan, pero lagi naman tayong nakasimangon. Naglilingkod tayo sa simbahan, pero hindi naman tayo, hindi naman sinasabing tumawa ka ng tumawa, pero yung maging maaliwalas. No? Kasi ganun dapat yung nararamdaman natin kapag nasa bahay dalanginan tayo. Nagiging masaya.
Kaya hindi pwedeng ang mga naglilingkod malungkot. Hindi pwede ang mga naglilingkod mainit ang ulo. Hindi pwede ang mga naglilingkod pasaway, mayabang. Kasi pag ganon, magre-reflect para sa iba, sino ba sinasamba ng mga yan? Ang Diyos ba ng kayabangan ang sinasamba niyan? Bakit ang yabang? Ang Diyos ba ng kalungkutan ang sinasamba niyan? Bakit ang lungkot-lungkot ng mukha niyan? Ang Diyos ba ng kasungitan ang sinasamba niyan? Hindi pwedeng kapag nagsasayaw lang, Nuestra Señora. Hindi pwedeng ganun lang. Pagkatapos magsayaw, away-away? Pagkatapos magsayaw, iringan na? Yun ba yung nakukuha natin sa dambanang ito? Mahalaga po, no? Itong ating tinanggap na biyaya mula sa Diyos. Sa Kanya rin. Hindi yung ating mga ginagawa ang nagpapabanal dito, kundi ang Diyos ang nagpapabanal sa ating mga ginagawa. Hindi lang tayo dapat mauwi sa mga gawain, activities, kundi ang kailangan natin masuri sa mga gawain bang ito ay laging napapatungkol sa pagsamba natin sa Diyos? O baka gusto lang natin mapansin tayo? Gusto lang natin tayo ang mapuri? Laging nasaan ang Diyos sa ating ginagawa? Lagi ko yung pinapaalalahanan, lalo na yung mga naglilingkod sa simbahan, makibahagi sa pagsamba. Kasi yung iba, naging abala sa paglilinis, pag-aasikaso, pag oras ng pagsamba, wala. Sa oras ng paghahandog, walang tatanggap. Ayaw tumanggap. Sayang. Kaya nga pinapabanal dahil ang naghahandog, siya rin yung sarili niyang inihahandog para sa ating ikababanal. Pero sige lang, mahaba naman po ang pasensya ng Panginoon. No? Magpi-15 years old ka pa lang naman. Magpi-15 years old pa lang naman tayo. Sige lang. No? Sa kabutihan ng Diyos, pagpapasensyahan niya tayo hanggang sa mag-mature ang atin pong ginagawang pagsamba sa Kanya. At mas lumalim pa ang ating pananampalataya sa Kanya sa tulong ng Mahal na Birhen ng Solidad. Amen?